Malaumon, mapanalanginon, mabungahon, o maayong adlaw kaninyong tanan mga kapaglaom. I believe busugay kita sa mga mensahe nga atong madungog taga-adlaw ug kami nagalaom nga inyo sab kato napahat nga mga mensahe sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Hinaot nga ang tanan mensahe mahimong giya sa atong pagkinabuhi niini nga kalibutan. Samtang kita naghulat sa Ginoo sa iyang pagbalik. Ug karon mga kapaglaom samtang atong paminawan kini nga awit Growing in Jesus, hinaot nga ang atong pagtubuan naa sa tiilan sa Ginoo. It takes a lot of growing for a tree to reach the sky. It takes a lot of rain to help it grow. It takes a lot of running for a child to catch the wind. It takes a lot of walking to learn to run, and I'm growing in Jesus, getting stronger each and every day in every way, 'cause Jesus is growing in me. Many times I feel discouraged when the rain got in my way. I didn't know that it would help me grow. And every time I run ahead, I always miss the turn, ending up walking back with what I've learned, and I'm growing in Jesus, getting stronger each and every day in every way, 'cause Jesus is growing in me. And I'm growing in Jesus, getting stronger each and every day in every way, 'cause Jesus is growing in me. 'Cause Jesus is growing in me. Kumusta mga kapaglaom? This is the Gospel of Hope and I am Pastor John Bay Romanilius. Malipayon kami din sa studio na susulod sa pila ka mga gabi, among nakita ang inyong responses, among na-feel nga nahimo kami nga instrumento sa kadasig alang sa pipila o daghan nato nga mga kaigsunan. Bisan pang wala nakakita sa live broadcast, apan after which nagatanaw sila o nagahimo sa mga comments, ilang gipahibalo kung diin sila nagalantaw, atong nasuta nga kita ginalantaw sa daghang mga bahin sa kalibutan, dili lamang dinhi sa kapupudan sa Pilipinas, kundi sa ubang pang bahin sa kalibutan. Daghang salamat mga kapaglaom kung ikaw karon nagatanaw sa ato ang broadcast nga anaa ka sa Middle East. Please know that we are praying for you. Please know that
our church is are is praying for all of you. Just be safe, just do what is right, and follow the regulations or the unsay mga paybalo nga gustong himon sa mga gobyerno kung diin ka man karon sa Emirates ba, sa Kuwait, sa Saudi, sa Israel. Pag-amping kamo diha. Hinaot punta nga kamo mag-usab makabaton og hope in Jesus. Once again, this is the Gospel of Hope and I am Pastor John Bay Romanilios. This week, ang atong theme is, it's time to renew. Panahon para sa pagbag-o. Renewal is synonymous with reconnection. Kinahanglan tayo og reconnection sa atong Dios kay kita nahilayo. Kita nahiunlod sa sala. Kita nagpalabi na sa atong pagkatawhanon ug unya napasibayan na nato ang atong relasyon diha sa atong Dios. Now is the time for us to renew. In these times of impending conflict, it's time for us to renew. Ang first step mga kaigsunan sa atong study, breaking free from limitation. Usa sa mga pinakaunang nga timailhan nga ikaw padulong na sa reconnection sa imong Ginoo sa renewal, you have broken free from your limitation. Pareho ni King David, he was limited, he was a young man, pero nagingon siya, after all, this is not my battle. It is the Lord's battle that is breaking free. Sa ikaduhang adlaw, atong gitan-aw ang second step in renewal, refocused. Na-align ba ang atong mga plano sa mga plano sa atong Dios, aligning with God's purposes? Na-refocus na ba ang imuhang mga lenses aron maklaro nimo ang imuhang future? Kauban ba ang Dios sa imong mga plano? If wala, you need more refocusing. Sa ikatulo nga adlaw, usa sa mga temailan nga ikaw naa na sa renewal, you are being revived. Imong gi painit pagbalik ang pasyon sa pagserbisyo sa Dios, sa pag-alagad sa Dios, rekindling your passion. Ug unya sa ikaapat nga bahin, ikaapat nga tigaman, timailhan, your life is being transformed. Your way of thinking is being renewed from a negative, kumbaga sa generation karon, from a negative thinker to a positive thinker. Renewing the mind, transform. Burag si San Pablo, dating persecutor of Christians, nahimong foremost of the promoter of Christianity. That is transforming. St. Paul has been transformed. Talagang nag-about face siya from being a legalist, implementer of the law, to a preacher of the balance of law and grace. After which, sa ikalima, atong gitun-an, kinahanglan ang ikalima nga sign that you are on the way to renewal, you are empowered to give generously. Dili na ikaw ang dating sakim, sa Tagalog pa, ang dating naipagkahangol or pagkadalo, nga magunahuna ka kumong manghatag ko sa uban, mahutdan ko. Ikaw nakabaton or nakasabot sa giingon ni San Pablo. Panghatag. Si Ginoong Hesus nagingon, panghatag ug ikaw paghahatagan. Surrendered sa ikaunom, sa nimiagi nga gabi, niagi nga adlaw, atong gitan-aw ang ikaunom nga sign nga ikaw renewed na. Your life has been surrendered. You let go of control already. Dili na ka gusto nga mag-control sa imong kagalingon. Gusto na nimo ang panultihon sa Old Testament, thus saith the Lord. Og ang gisulti ni San Pablo sa Hebrews 11, by faith I will go. By faith I will go. I won't control my life anymore, O Lord. Have control, have total control of me. That is the sixth sign that you are on the roadway, on the right way to renewal. Karon mga kaigsunan, atong gilantaw ni atong miaging kagabion, miaging nga adlaw, 4 steps
to generosity. Start small, be intentional, give your best, and look for opportunities to give. Today, this is the last of our series, Growing. So, renewal is an eternal event of your spiritual life. You are growing. This is the last part. You have to learn how to live abundantly. Gito na nato how to give generously, then now living abundantly. Unsay buot pasabot nini mga igsunan. John chapter 15 verse 5. Klaro kayo nga giingon ni Jesus Christ. Ang ingon siya, I am the vine and you are the branches. The one who remains in me and I in him will bear much fruit, for apart from me, you can do nothing. Ako ang balagon o kamo ang mga sanga. Kisikin sa katong nagpabilin ka nako ug ako nagpabilin kaniya. Mamunga siya og daghang mga bunga. Abundant ang kinabuhi. For apart from me, Jesus said, kay kung wala ako, kung dili mo ako kauban, you can do nothing. Renewal cannot be achieved without me. Reconnection cannot be done by our own strength. There must be a partnership between God, between Jesus, and ourselves. Klaro kayo nga gingon diha sa last part sa verse, John 15 verse 5. For apart from me, you can do nothing. Mga kapaglaom, mangutana ka, how to grow, how to live abundantly. Unsa man ang mga sikreto, unsaon man nga ma-feel nako nga ang akong pagkinabuhi karon, abundansya na sakto, walay kulang. Una, kinahanglan we have to deepen our roots in Him. There is now a slogan, grounded in the Bible, focused on the mission. Mao nang slogan karon, bag-o nga slogan. Kinahanglan nga pareho kita sa tanom. Unsa man ang tanom? It draws life from its roots. Deep inside the soil. Growing in Christ means continually deepening our connection to Him. That's why sa other mga days, atong gitudluan atong kaugalingon how to reconnect, how to properly rekindle the passion. May three disciplines kita: prayer, Bible study, and meditation. This is how we maintain our deep connection to God. Yeah. This also involves nurturing our spiritual life through prayer, engaging with scriptures, and cultivating a personal relationship with Jesus. When our roots are deeply embedded in Him, we draw strength, wisdom, and sustenance that enable us to stand firm and flourish even amidst life's storms, mga kapaglaom. Ako mahilig ko mananom. I am an amateur, tawago na to, amateur horticulturist. Mahilig ko mga flowers. Mahilig ko mananom og mga ornamental plants. Na ako'y mga bonsai sa among balay dito sa Tacloban City. Bisa pa dito pa ko sa Baybay City, daghan kog mga tanom. Once in Baybay City, I collected different varieties of San Francisco. I can remember I have at least 68 varieties. Mga dahon-dahon, cabbage, rapunzel, unsa pa tong uban nga mga kuan, mga ngalan nga mga sa mga nag-imbento. Somebody invented names sa mga dahon sa mga San Francisco. Teardrops, ug uban pa. Tungod sa akong kahilig sa pagtanom, I also learned as an amateur magpaghimo og mga bonsai. Na ako nakita bisan pa ang mga bonsai kung dili ni mo hatagan og pagtagad ang ihang mga roots, mamatay ang bonsai.
Ang tanong mga kaigsuunan, mga kapaglaom, can be a good example sa pag-explain na to how being deeply rooted matters. Una, ang deep foundations sa tanom kay ang iyang mga ugat, ang iyang mga roots, mga tugi na sa ilalom sa kayutan, kay mangita siya sustansya, mangita siya tubig. Deep foundation sa usa ka tanom means strength. Sa ito pa kung kita nga mga branches nga nakaatat sa vine, kinahanglan deeply rooted kita. Deep into the foundations para mahimot ang strong. Second, connection to origin. Ang tanom nga nindot kay ang root system naka-connect to the earth strongly, ang kahulugan niya na stable ka. Bisa pag-unsa sa kabagyo, dili ka ma-uprooted. Bisa unsa ka kusog sa bunos, dili ka matumba, dili ka maibot. That is one of the second lesson we can take from the deep roots of a plant. Ikatulo, nourishment and strength. Kung nindot kag roots, if you are rooted deep in the Word of God, learning, you will say to yourself, oh, learning is eternal. This is continuous. Kasi nourishment and growth makuha sa usa ka plant kay taas o lalom ang iyang root system. Dili kay kausa lang siya magkuha nutrition, kundili forever as long as the tree lives. Resilience and adaptability. Makita na to ang usa ka tree kung nindot ang iyang root system. Grabe ka, ligon. Bisag sa mga kabatuan. I have climbed many rock faces in the province of Leyte, particularly in the mountains of Mahaplag, Baybay, and Javier. Nakita na ko ang mga dagko kay nga mga lawaan, bisan pa na ningtubo sa mga lime or sa mga rocky nga mga lugar. Ang iyang root system mangita gyud og mga cracks nga dito mosulod ang iyang mga roots hangtod sa ilalom. Nagkakahulugan nga bisag kusog kay ang mga bagyo sa mga moagi sa Leyte, ang dagko nga mga lawaan dili basta-basta matumba. Makakita ba gyud 30 years ago, 20 years ago na pa yung mga lawaan nga upat ka tawo ang mugakos. 1, 2, 3, 4. Inaanagad ako ang iyang trunk. Unya, makita nimo naa siya sa natungtong sa bato, kilid sa pangpang, sa rock face. Kadako. Pero makita nimo ang iyang root system hangtod sa ilalom sa cliff tuwa. Ang uban paingon sa kilid sa cliff. Resilience and adaptability, makuha na to kung maayo ang atong root systems, mga kaigsunan. Persistence, ang batasan ng atong ma-learn din in the face of challenges. Malinuhotayon kita. Dili ta basta-basta mo surrender kung naay mga pagsulay sa kinabuhi. Daghan manggod ka nato karon kung naay mga pagsulay sa kinabuhi, kutloon na lang ang gagalingon nga kinabuhi. Dili na mao mga kaigsunan, dili na mahimo nato unta, dili na mahimo nila unta kung nakabaton sila og kusog. Nakabaton sila og talento o may nagsulti nila unsaon to reconnect with our Lord. Kinahanglan ma-deeply rooted siya in the Bible, in the words of the Lord. Second, mga kaigsunan, transforming our character to reflect His character. In second secret, mga kaigsunan, in living abundantly, atong utruhon with the help of our Heavenly Father, with the aid of the Holy Spirit, atong utruhon ang atong mga karakter, ang atong mga batasan nga mo reflect na sa batasan sa ato ang Dios. The other week, I was invited to give a lecture sa mga Adventist bloggers dinhi
sa dakbayan sa Subo or sa probinsya sa Sugbo, apil na gani ang taga Bohol o mga taga Masbate. Daghang mga vloggers mga kaigsunan. Mga 100 sila kabuok. Ako silang giingnan. Naaba ninyo dinhi nga ang gamit nga Facebook account dami or pseudonym dili nimo tinuod nga ngalan. Naipipila ka buk nag-erase sa ilang hand. Pipila lang ka buk nag-ingon ko ninyo hangyoon ko kamo. Tungo kay kamo mga Adventista. Ang inyong mga Facebook account ayaw niyog itago hinganli sa imong tinuod nga ngalan. Naaga ko nakita gahapon nalipay ko. Ang iyang dating Facebook account iya lang nickname karong bag-o na change na niya into full name na niya pati apelyido. Lesson ngano kinahanglan kita accountable. Kinahanglan bisa pag vlogger kang Adventista naga-promote ka kang Kristo nga imong Dios. Naga-promote ka sa Adventist lifestyle. Dili ka nangantsaw, wala ka na malikas, wala ka nag-apil-apil sa mga both sides sa politika, wala kay gilabanan kundi ang pulong lang sa Ginoo. Ug unya kung ikaw mag-present og kamatuoran, ang imong ipresenta nganong Kristiyano ka. Dili na nimo hilabtan nganong ang uban dili Kristiyano. Kung dili mo Kristiyano, dili mo maluwas. Dili na tinuod nga reflection sa batasan sa Dios. Kay ang Dios nagingon, I came for all. Walay gipili. His salvation, ang kaluwasan sa Ginoo is all inclusive. So, hinay-hinay matransform ang imong karakter to reflect His character. Muna ako silang giingnan, mga Adventist vloggers, let us not conform to the world. Kung ang uban diha para lang makakuha daghang likes, mangihi na sa camera, ayaw ninyo gyud nangatawa sila. Kay tinuod magyud na nagahimo ana sa internet karon. Busa ako silang giingnan, if you cannot beat them, join them. But join them reflecting Christ and Christ alone. So daghan na at naitutulog ka buok nga broadcaster nagpromise ako sige lang pastor, lahion na namo ang among presentation. Sukad karon ta himuon na mo ang imong tambag nga in presentation, we will just present Christ and why we follow Christ. Dili na to ingnon nga kung kamo nga dili nagapalo kang Christ, wala mo'y pag-asa sa langit. Just present Christ and Christ alone. This is transforming our character to reflect His. Growing in Christ is not just about gaining knowledge. It's about our inner transformation. Ang dati nimo nga mainitin ang ulo, hot-tempered, ill-tempered, gamay nga sayop sa trabahante, tanggal dayon. Magkasayop lang uban og sulti, dakdakan dayon nato. Unya kay dili man nagiingon sa Ginoo. Ang giingon niya pagpaubos man, ang giingon niya redemption man, ang giingon niya all-inclusive man. So mabag-o ta. Ang tanan nato nga pamamaagi sa pagnegosyo sa una, mabag-o. Kung ikaw leader sa politika, ang imong leadership may kabag-uhan. Transforming our character to reflect His. Nakahinumdum ka sa istorya ni Zacchaeus, di ba? When Zacchaeus was once a greedy tax collector, greedy, sakim. Tanan na lang gusto niya ang kunon nga bahandi. Iyang i-appraise ang mga taxable items sa kapwa niya Israelita. Pero iyang i-overprice kay para ang overpriced iyang kaugalingon, matakin mo yan. But when he met Jesus, when he was transformed, and sincero siya sa iyang transformation, nagingon siya, Ginoo, tuguti ko. Akong bisitahon tong ako mangipanglimbungan. Unya, akong iuli ang mga gipanglimbong nako sa ilaha, unya ako pagdublihon. Why? Because Zacchaeus has experienced a total transformation of character. As we live in Jesus, God's Spirit begins to mold our character.
bearing the fruit of the Spirit. And what is that fruit of the Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Nagtanaw ko sa, bago lang ko nagtanaw sa balita sa ABS-CBN, road rage dito sa Kauluhan, sa Maynila. O sa TNVS nga motorcycle, o niya, may pasahero na natudol kung sa Leyte pa natudol na banggaan, natumba. Unya ang nakakotse pa ang nagsuko-suko unya kadugayan gisagpa sa babayi nga naa sa gikan sa kotse ang lalaking driver sa motorcycle for hire o gunya nagkarambula sila. Walay self-control ang mga tao. Taas kaso sa road rage diri sa Pilipinas. Mag-away ta pirmi diha sa kalsada. Dili sa pag-exaggerate mga kaigsunan ug dili sa pag-put down sa atong nasod. I love my country. Nobody can question my love for country. But as an experience and as a comparison, I have to tell you this. Nakakita gyud ko mismo dito sa nasod sa Vietnam. Sa Ho Chi Minh City or dati nga Saigon. Daghan kay silang motorsiklo hilabi nag alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabi, alas 8. Ang mga motorsiklo nila murag mga umang. Tanan nga mga tawo halos naay motorsiklo, nag-ingon gani sila, mas daghan kuno ang motorsiklo kaysa population sa Vietnam. Grabe ka motorsiklo. Pero ako ginagisulan kay di mo ko katugon. Bag-o minggikan sa usa ka tourist spot. Agtugog 7-Eleven nila. Ni ko motindog ra gyud ko diri og 20 minutes bi. Dinhi sa agianan gyud sa daghang motorsiklo. Unya tan-aw na ko kung unsa gyud mahitabo. Kung naa gyud magbangga. Dugayon ako makakitag bangga ay mga 10 minutes na. Hangtod nga murag kapoy na magtinindog dinhi wa ko kitag nagbangga. Daghan kay mga motor di magbangga ay. Naagi usa. Ang green nga ang green nga taxi, murag taxi diri sa Cebu. Maura man na sila nga memorandum agreement gikan na dito. Nasagi sa usa ka motor. Bagis gid sa kilid, sa side sa driver. Nabagis gid ang kining handle. Natumba ang nakamotor. Og mohunong ang taxi, hunong silang tanan hunong mo inang taxi kay courteous man siya. Ning naog ba naman ang driver sa taxi? Gibangon ang motorsiklo, gi-side stand. Gilikayan lang sila sa mga tao. Gilikayan lang sila sa mga tao, ana. Agi lang gyapon mga tao. Kay green man to go. Ang duha dia, dire sa ato-ato, ay, hulong tantan, kinamanglulat ang pulis sila, wala. Pagbaw, urang nangayik pasaylo ba? Tindog po ang natumba nga nag-drive sa motorsiklo. Nalipay siya, nga gibangon na sa driver sa taxi ang iyang motorsiklo, naka-side stand na. Nagbaw lang silang duha. Ug unya, kanya-kanya silang senyas nga lakaw. Gusto sa motorsiklo, palako na ang naka-taxi. Gusto po sa taga-taxi nga, unag lakaw. Dugay sila nakalakaw kay gusto nila nga dili ang una, ang usag yun ang muunag lakaw. Gusto sa taga-motor, una na lang lakaw. Gusto po sa taga-taxi, sige lakaw na. Wa may reportay eh. Nakakita mo ko nagisi man tong pantalon gani sa nag-drive sa motor. Naging ko Ginoo. Pagkanindot og batasan ining mga tawhana. Kung dito pa ni sa Sugbo, ipagawas na ang mga vice grip, ang mga ang mga pliers mo ipangdukdok sa ulo. Pwede mubaw lang. Ibangon lang ang motor nga natumba niya mubaw. Nagasgas gud ang pintura. Nagasgas gud ang plastic sa motor. Pero kay balo sila nga this is life and we have to move on. Dili ni katapusan sa atong kinabuhi. Wa ta nga matay dinhi. This is a reflection mga kaigsunan nga bisa pag unsa nga kultura, bisa pag unsa nga mga relihiyon naa gyud ang pagkamaayo sa tawo. As we live in Him, His Spirit begins to mold our character. Nga mamunga ta og mga fruits of the Spirit. Ug unsa ning ganahan gyud ko ning last sa fruit. Kanang love, joy, peace. Pirmi man na. Pirmi dali gina sa isulti ba? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness,
Sugo na tag ka, gentleness. Ah, and last good sa fruit of the Spirit, self-control. Daghan pa kay tagtrabaho na. I tell you mga kapaglam, self-control is easier said than done. But I know we can. Kaya natin to because in our transformation, in our will for change, we have a partnership with the Lord. Kasi kung dili nato partner ang atong Dios, dili kita kaya sa kanang giingon nilang pagbago. This growth is a lifelong process of becoming more like Jesus. Allowing His light to shine through our attitudes, words, and actions. When we grow in Christ, sadyang nintubo kita diha sa atong Dios, our lives naturally extend outwards in purpose and service. Connected to the vine, we are called to bear fruit not for ourselves, but for God's glory and the benefit of others. Kini nagakahulugan that we have to actively seeking opportunities to use our gifts, our talents, and resources to advance His kingdom, share His love, and make a positive impact in the world around us, mga kapaglaom. Living out our purpose for His glory. Our growth empowers us to live a life of meaningful impact, fulfilling the abundant life He promised. Atong utrohon pagbasa ang atong memory verse. John 15 verse 5. I am the vine and you are the branches. The one who remains in me and I in him will bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. John 15 verse 5. This is not just a metaphor. Dili lang ni siya figure of speech, mga kapaglaom. It is an invitation to a life of profound growth and purpose. Usa kini ka imbitasyon. Ang teksto usa ka imbitasyon nga kita magkinabuhi sa pagtubo og purpose. This is not about us, this is about the vine. Let us commit to deepening our roots daily in Him. Atong ipatubo, palalum, paligon ang atong mga gamot diha kang Ginoong Hesukristo. Allowing His Spirit, the Spirit of God, to transform our character. Ang atong prayer, Ginoo, tabangi ko nga mabag-o na ko ang akong batasan. Kaya dili kita kabag-o sa atong batasan kung kita lang. Klaro kayo sa atong bersikulo, for apart from me, you can do nothing. And living out a purpose to bring glory to His name. Aron atong mahimaya ang pangalan sa atong Diyos nga si Kristo. Timanin nyo ni mga kapaglaom, ang atong pagtubo diha kang Kristo is not just for us. It is so that His life can flow through us, impacting everyone we encounter. Kay balo ba mo nga may research karon nga ang mga root system sa forest mag-igsunan tanan interconnected. From the outward sa soil murag individual trees na sila, pero sa ilalom ang kaigsunan ang ilang mga roots are interconnected. This is a good example nga kung kita deeply rooted, mo-reflect ang atong strength, mo reflect usab ang atong stability, ang atong persistence, ang atong resilience ngadto sa uban, impacting everyone we encounter. That's why mga kapaglaom, asa ka man karon sa kalibutan, din ka man karon nagatanaw din sa kapubudan sa Pilipinas, unsa man ang sitwasyon nimo karon, unsa man ang imong problema karon, let's go forth. Unsa man ang mga pagsulay nimo karon, let's go forth, abiding in Him and truly bear much fruit. Ako nagahangyo kaninyo, nagaawag kaninyo, kinahanglan mamunga kita og nindot nga mga bunga. Once again, this is the gospel of hope, and I am Pastor John Bay Romanillos. Nagapasalamat sa inyong pagtanaw
o pagsuporta sa ato ang series nga nagauluhan, The Gospel of Hope. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. It takes a lot of growing for a tree to reach the sky. It takes a lot of rain to help it grow. It takes a lot of running for a child to catch the wind. It takes a lot of walking to learn to run, and I'm growing in Jesus, getting stronger each and every day in every way, 'cause Jesus is growing in me. Many times I feel discouraged when the rain got in my way. I didn't know that it would help me grow. And every time I run ahead, I always miss the turn, ending up walking back with what I've learned, and I'm growing in Jesus, getting stronger each and every day in every way, 'cause Jesus is growing in me, and I'm growing in Jesus, getting stronger each and every day in every way, 'cause Jesus is growing in me, 'cause Jesus is growing in me. Makakapaglaom ang mensahe sa awit ug sa pulong nakahatag kadan-agan sa ato ang kasing-kasing ug sa ato ang hunahuna. Ug makakapaglaom atong tapuson kini nga programa pinaagi sa pag-ampo. Let us pray. Great God, loving Heavenly Father, salamat kaayo sa mga mensahe nga imong gihatag kanamo. Salamat kaayo sa pagpangga kanamo, pinaagi sa pagpaminaw kanamo niini nga mga pulong. Salamat sa pagpadala niini pinaagi ni Pastor Romanelios. Ug salamat nga sa matag adlaw aduna kami nakatunan kung unsa ikaw ka maayo sa amo ang kinabuhi, kung unsa ikaw ka maayo nga hari, Ginoo. Ug samtang kami magapadayon ni ining mga taknaa, ikaw magauban kanamo, ikaw magalig-on sa amo ang mga viewers, ikaw usab magaproteksyon kanila, magahatag kanila og kalinaw matag usa. Salamat kaayo Ginoo sa pagpangga, salamat sa paghigugma. Kining tanan among gilaomang madawat uban sa kapasayloan sa among mga sala. Kining tanan among gitugyan di kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat sa inyong pag-uban kanamo mga kapaglaom ug magkita-kita na usab kita sa sunod panahon dinhi lang kana sa atong programang Gospel of Hope.